Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Teka lang, tugon ni Elder Feng siya raw ay maswerte, ngunit ang bagay na ito ay, nang biglang lumapit si Elder Liu nagpaabot ng paggalang, umano'y binabati niya ang bagong sect master. Ganoon din ang ginawa ni Elder Wuxi at ng tatlong mga inner disciples, maging ni Chen Fan, at ng lahat ng mga members ng True Martial Immortal Sect. Sambit ni Elder Feng, malamang ito raw ay isa lamang panaginip. Good luck Ching Fengtan, saad ni Chen Fan. Thus mula doon ay isinagawa na ang seremonya ng pagiging opisyal na sect master ni Ching Fengtan. Gayunpaman, tila duda ang ibang mga members ng True Martial Immortal Sect sa kanyang kakayahan. Sinabi ni Elder Wuxi kay Elder Liu na hindi niya ini-expect na agad nitong tatanggapin si Ching Fengtan bilang sect master. Well, tugon ni Elder Liu, since ngayon ang sect master ay hindi na ang kanyang senior brother, wala na siyang pakiparito, soon siya ay aalis na kasama ang kanyang senior brother. How dare you, sigaw ni Miss Shizishan. Ang pangahas naman daw nitong lokohin siya, ngunit sumagot lang si Chen Fan na si Ching Fengtan ay mas suitable na maging asawa nito, at sino raw ba ang nakakaalam kung ito ay mahulog din kay Ching Fengtan. Nagtanong si Miss Shizishan kung ito ba ay isang biro para kay Chen Fan. Umano'y si Ching Fengtan ay walang kakayahang i-lead ang sektang ito. Ito ay itutos around lang ng First Elder, ang sekta nila ay mamamatay dahil sa desisyon nitong ito. Hatugon ni Chen Fan, kaya nga, iyon daw ang dahilan kung bakit kailangang gawin ng ama nito at ng kanyang mga kasamahan ang lahat ng kanilang makakaya upang maprotektahan si Ching Fengtan. Idinagdag na marahil ang First Elder ay greedy, ngunit hinding-hindi nito pagtataksilan ang sekta. Marahil mayroong mga inner conflicts na mangyayari, ngunit iyon ay hindi magdudulot upang mamatay ang kanilang sekta. Sinabi ni Miss Shizishan na ginawa nito ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit bakit daw ba bigla na lang nitong isinuko ang posisyon? Anong klaseng magulong desisyon ito? Wag daw nitong sabihing bigla na lang nitong napagtantong ito ay walang sapat na lakas at hindi worthy na i-lead ang sektang ito. Bakit hindi na lang nito ibinigay sa kanyang ama ang posisyon? Sumagot si Chen Fan na kapag sa ama nito niya ibinigay ang posisyon, ang sekta ay mawawasak, hindi niya na kailangang ipaliwanag pa ang patungkol doon, hindi raw ba? Nagsimulang humakbang paalis, lumipad patungo sa kanyang starship, at tuluyan ng umalis. Sa loob ay binuksan ni Chen Fan ang galaxy map, makalipas ang ilang sandali ay makikitang hawak na ito ni Yu Yinbai nagbabasa sa isang mesa. Nagsabing kahit na na-memorize niya na ang nilalaman ng scroll na ito gusto niya pa rin itong basahin ng paulit-ulit. Idinagdag na siya ay nagulat dahil siya ay nakakaramdam ng kaunting pag-aatubiling umalis, napatanong kung hamina na ba ang kanyang mental state. Sinabi ni Chen Fan na kung talagang gustong-gusto nito ang bagay na ito maaari niya itong kunin pabalik, ito raw ay isa lang namang normal na scroll para sa kanya. Hindi tugon ni Yu Yinbai, umano'y ang kanyang pasekretong pag-alis ay isa ng act ng pagnakaw sa kanyang sarili papalayo sa kanyang sekta, ayaw niya nang magdulot pa ng trouble. Gayunpaman talagang pinakawalan daw nito ang chance na maging sect master ng True Martial Immortal Sect, ito raw ay higit pa sa sapat na patunay na talagang ito ay ang Child of Fate. Sumagot si Chen Fan na alam naman na nito kung ano ang pinakagusto niyang mangyari, kaya ang pagiging sect master ng isang immortal sect ay makakasagabal lang sa kanya. Mula doon ay lumipat ang eksena sa isang partikular na silid, at dito ay mapapansing tinanggal na ni Yu Yinbai ang kanyang coat. Gaya ng inaasahan, saad niya nagtanong si Chen Fan kung talaga bang imimit nito ang babaeng iyon doon, nagtanong kung mayroon bang rason. Sumagot si Yu Yinbai na 1,000 taon na ang nakararaan noong una siyang dumalo sa Universe Conference bilang isang elder kasabay ng kanyang senior. Ang babaeng iyon ay isa lamang servant ng sect master ng Bishao Immortal Sect at siya ay hindi nito tinatatantanan. Dumating si sect master Bing at idinagdag na sa bandang huli, ito ay nangako sa kanya na kapag siya ay naging isa ng immortal master, ito ay magre-retire kasama niya sa hinaharap. Umupo sa tabi ni Yu Yinbai sabay tawa, umano'y sa wakas ang araw na iyon ay dumating na. Sabat ni Chen Fan, iyon daw ba ang dahilan kung bakit ginawa nito ang lahat upang maging isa lamang immortal master at yung patungkol sa robe? Ngunit sumagot lang si Sect Master Bing na ang nakaraan ay nakaraan na, kaya bakit kailangan pa nitong mag-focus doon. Inilapag sa mesa ang kanyang cultivation techniques, umano'y ito ay ang kanyang ipinangako.
ito raw ay maghanap ng ligtas at secure na lugar kapag inabsorb niya na ito. Idinagdag na ang akala niya ito na ang naging sect master since pumayag na si Yunbei na sumama sa kanyang umalis ngunit kahit na ano pa man iyon daw ay hindi na mahalaga, ang mahalaga nakuha niya na ang kanyang gusto. Nagtanong si Chen Fan kung papaano naman ang patungkol sa Bishao Immortal Sect nito. Well, tugon ni Sect Master Bing, kailangan daw nilang palaging magbigay ng tsansa sa mga young ones. Dahan-daang tumayo kasabay ni Yunbei nagpasalamat magkita na lang daw silang muli. Chen Fan pahabol ni Yunbei wag daw nitong kalimutan ang ipinangako nito sa kanya, at tuluyan nang umalis ang dalawa. Habang pinagmamasdan ni Chen Fan ang pag-alis ng dalawa ay nakita niya ang kanyang sarili at ni Qiyong sa mga ito. Napatanong kung siya, makukuha niya rin ba ang gusto niya sa bandang huli. Well, natitiyak niya rong makukuha niya. Mula doon ay tumungo si Chen Fan sa isang partikular na lugar kung saan sumalubong sa kanya ang isang attendant. Welcome back sa ad nito, aling silid daw ba ang prefer nito sa pagkakataong ito? Sambit ni Chen Fan sa kanyang pagkabigla naaalala pa siya nito. Of course tugon ng attendant inisponsoran daw nito ang kanyang kaibigan na maging kanilang VIP. That's some good memory sambit ni Chen Fan at kaya niya ito nasabi, dahil tinatayang nasa mahigit 50 taon na nung huling punta niya rito kasama yung greedy na disciple ng Hidden God Immortal Sect na nawala ng malay pagkatapos na subukang kunin ang kanyang kapangyarihan paglabas nila mula sa Divine Consciousness Realm. Idinagdag ni Chen Fan na gusto niyang tulungan siya nitong maging isang VIP rito. Gusto niyang magkaroon ng maraming options. Nagpasalamat ang attendant sa papuring ibinigay ni Chen Fan kanina, at nagsabing ang pagtanda sa kanilang mga customers ay parte ng kanyang trabaho. Tinanong niya si Chen Fan kung pipiliin pa rin ba nito ang Flowing Water Silent Room. Nagtanong si Chen Fan kung mayroon ba ditong pambabae. Iyon daw ba ay isang weird na request. Well, wala raw siyang pake, nakahanda siyang magbayad ng extra. Siyempre hindi pangiting tugon ng attendant. Umano'y after all mayroong maraming uri ng mga cultivators sa napakalawak na unibersong ito. Sila ay hindi mang didiscriminate, ang papel lang nila ay ang isatisfy ang needs ng mga customer. Nagpatuloy sila sa paghakbang. Sinabi ng attendant na ano raw ba kaya kung ang Spacious Hope Silent Room mukhang ang mismong silid na ito ang tinutukoy niya. Ito raw ay ang pinakapambabaeng silid dito. Ito ay mayroong comfortable decorations. Ang mga punong ito ay hindi ilusyon kundi tunay na mga spirit tree. Karamihan sa mga babaeng cultivators ay pinipili ang silid na ito, at syempre ang silid na ito ay napakaligtas at secure. Well, tugon ni Chen Fan, ito raw ay sapat na, at nagtanong kung maaari ba siya nitong mabigyan ng isang mannequin na agad namang sinang-ayunan ng attendant. Idinagdag na ang usage period ay 3 buwan, kapag ito ay nag-overstay kailangan nitong magbayad ng extra pag-alis niya. Pag-alis ng attendant ay inilapag ni Chen Fan sa mesa ang robe at isa pang item umano'y. Although nabanggit ni Bing Yao na ang isang safe at secure na silid ay sapat na, sa tingin niya ay kailangan niya pa ring pumili ng isang lugar na aakma sa softness ng Bishao aura. Mula doon ay sinimula ng i-absorb ni Chen Fan ang cultivation techniques ng Bishao Immortal Sect, habang sa ibang dako naman, makikitang tino-torture ni Miss Chi yung isa sa 3 magkakapatid na inner disciple ng True Martial Immortal Sect. Sumigaw ang disciple na patayin na lang siya nito, durugan na lang nito ang kanyang deity soul. Sabat ni Miss Chi mukhang ito raw ay mayroon pang sapat na lakas upang labanan ang conscious corrosion ng soul locating drill. Ito raw ba ay dahil sa ito ay malakas o sadyang naging napakaluwag niya lang? Of course ang sagot ay yung panghuli, dahil hindi naman nila ito mahuhuli kung ito ay malakas. Nagcast ng isa pang teknik. Ito raw ay magiging masakit ngunit ito ay hindi mamamatay hanggat ito ay hindi lumalim ng husto. Mababakas sa pagmumukha ng disciple ang matinding sakit na kanyang nararamdaman. Napasabi si Miss Chi sa kanyang isip na gusto niya raw sana itong gamitin kay Chen Baekhyun upang makita kung ano ang nangyayari sa ulo nun, nang biglang nagtanong ang kanyang ama kung kamusta na. Agad na lumuhad si Miss Chi, nagsabing makukuha na nila ang sagot sa hindi katagalan. Idinagdag na although ito ay isa lamang mahinang disciple ng True Martial Immortal Sect, nakumpirma na raw nila na ito ay nag-participate sa succession battle at ang na-experience nito ay magiging useful para sa kanila. Senior brother, junior sister, patawad sambit ng disciple. Lumalabas na ang ipinirform pala ni Miss Chi sa kanya ay isang soul-searching technique.
Are you serious? Sambit ng isang member ng True Martial Immortal Sect sa isang parte ng alaala ng disciple. Talagang isinuko ni Chen Baekhyun ang pagiging isang sect master, no way raw na mahahandle ito ni Elder Feng katapusan na nila. Nagpatuloy si Miss Chi sa pag-search sa alaala ng disciple. Ano sambit niya makalipas ang ilang sandali si Chen Baekhyun na naman, what an interesting young man sabat ni Sect Master Chi. Ngayon nakikita niya na raw kung bakit na-attract si Miss Chi rito. Tugon ni Miss Chi, ito raw ay nagkakamali, ang gusto niya lang dong mangyari ay ang dalhin ng taong ito sa kanilang sekta upang sila ay mas lalong lumakas pa. Bukod dun wala na siyang ibang interest pa sa lalaking iyon. Well, tugon ni Sect Master Chi, iyon daw ay hindi na mahalaga, since ito ay nabigo at namatay pa ang kalahating bilang ng kanyang mga spy doon sa Bishaw. Sumagot si Miss Chi na iyon ay hindi umabot sa kalahati. Idinagdag ni Sect Master Chi na sa ngayon ay gumawa ito ng plano para sa Bishaw Immortal Sect. Nagtanong si Miss Chi kung hindi pa ba ito aatake sa ngayon. Definitely ang pagkakataong ito raw ay isang napakalaking chance. Nagtanong si Sect Master Chi kung hinihiling ba nitong mapasa kanya si Chen Baekhyun. Of course, agad na tugon ni Miss Chi, hindi ay ibibigay niya raw ang lahat ng desisyon sa Sect Master. Good, tugon ni Sect Master Chi at tuluyan ng naglaho. Agad na bumaling si Miss Chi sa disciple, wag daw muna itong mamatay, ito ay mayroon pang silbi sa kanya. Sa kabilang dako naman ay sinabi ng junior sister na magdadalawang araw na mula nung mawala ang second senior brother. Napatanong kung iyon ba ay nahulog sa isang trap at nahuli ng mga bad guys. Sinabi ng senior brother na may mali rito, inutusan ang babae na bilasan nito, report na agad nito ang patungkol sa bagay na ito sa sekta. Nang biglang dumating ang second senior brother sa bintana dumaan, siya raw ay bumalik na bungad niya. Idinagdag na siya ay umalis lang saglit upang gumawa ng mga good deeds, subalit nagkaroon ng mga delay. Nagtanong kung nag-alala ba ang mga ito sa kanya. Agad na nagbigay ng uppercut ang junior sister, umano'y muntik na silang tumungo sa sekta upang mag-report, habang nagtanong naman ang senior brother kung bakit hindi sila nito kinontak. Sumagot ang second senior brother na ang patungkol sa bagay na iyon ay nawala sa kanyang isip. Gayunpaman naglabas lang ng isang item ang senior brother at nagsabing sagutin nito ang lahat ng kanyang mga katanungan. Wag itong magsisinungaling, kapag ka ang perlas na ito ay naging itim siya ay hindi magpipigil. Ano sabat ng junior sister, talaga raw bang kailangan pa nitong gawin ang bagay na ito? Marahil ito raw ay isang troublemaker, ngunit ay tugon ng second senior brother, ito raw ay ayos lang, ito rin ay magpapagaan sa kanyang pakiramdam. Thus inactivate na nga ng senior brother ang artifact. Nagtanong kung ano ang ginawa nito. Sumagot ang second senior brother na 2 araw na ang nakararaan habang siya ay nag-e-stock up, ay nakasalubong siya ng isang babaeng cultivator na naliligaw. Ito raw ay tumungo rito upang dumalo sa gaganaping kasal ng bagong sect master at ni senior sister Shi. Ngunit ito ay nahiwalay mula sa kanyang mga elders at since first time lang nito sa lugar na ito ay naligaw. Thus ito raw ay sinamahan niyang makabalik sa kanyang inn pagkatapos, ang nasa picture ay ang siyang tunay na nangyari. Ngunit ang sinabi ng second senior brother pagkatapos nun, siya ay inimbita ng babaeng cultivator sa kanyang silid at doon na nila iginugol ng magkasama ang sumunod na 2 araw sabay pakawala ng pilit na tawa. Thank God, sambit ng junior sister, salamat daw at hindi naging itim ang perlas. Of course, tugon ng second senior brother sabay akbay sa junior sister na siyang naging dahilan upang siya ay makatanggap ng isa na namang suntok, wag daw siya nitong hawakan. Well, tugon ng senior brother, kung ganun bumalik na sila sa sekta. Nagtanong ang junior sister sa second senior brother kung ang babaeng iyon ba ay napakaganda na ni muntik na nitong makalimutang bumalik. Oo, tugon ng second senior brother, at umano'y baka ang magiging susunod na kasal ay sa kanya na. Idiot, tugon ng junior sister, mangarap daw ito. Umano'y anong uri ng idiot ang mahuhulog dito? At nang papalabas na sila sa silid, mapapansing mukhang mayroon palang kumo-control sa second senior brother. Elder Zin, sambit ni Miss Chi sa kabilang dako. Nagtanong kung kamusta. Not a problem, tugon ni Elder Zin. Umano'y ang personality at attitude ng taong iyon ay napaka-simple lang. Napakadali lang para sa kanya na ma-replicate at umano'y siya ay mayroong buong kumpiyansang kahit na mga void returning cultivators ay hindi madidetect ang control needles na inilagay niya sa ulo ng taong iyon. Kapansin-pansin ang kagalakan ni Miss Chi sa kanyang narinig. Binigyan ng masahe si Elder Zin,
salamat daw sa hard work nito. Well, tugon ni Elder Zin, umano'y ang lahat ng ito ay dahil lang din kay Miss Chi, nagtanong kung nakipag-usap na ba ito sa kanyang ama. Hahaha, tugon ni Miss Chi, mukhang talaga rong mas mahal siya nito kaysa sa kanyang ama. Nagbigay ng isang kaltok si Elder Zin, wag daw itong magsalita ng bullshit. Idinagdag na bilang isang sect master, ang ama nito ay isa sa pinakamalalakas sa buong universo. Well, tugon ni Miss Chi, umano'y kailangan pa rin itong mas palakasin pa ang kanyang sarili upang mas ma-develop pa ang kanilang sekta, at ma-maintain ang panloob at labas na kapayapaan. Nagpatuloy si Miss Chi sa litanyang ito. Well, saad ni Elder Zin, mabuti raw at naiintindihan nito. Ngunit sumagot lang si Miss Chi na wag na muna nilang pag-usapan ang patungkol sa kanyang stupid na ama, nagtanong kung ito ba ay mayroong kumpiyansang magagawa nitong makontrol si Chen Baekhyun kapag nahuli niya ang taong iyon. Well, tugon ni Elder Zin, umano'y hanggat may baon lang nito ang kabuuan ng karayom sa ulo ng taong iyon, magagawa niya iyong makontrol. Makalipas ang 3 buwan ay makikitang tumungo si Yanzo at Ranran sa sentro ng universo, at dito ay maririnig ang isang boses. Nagsabing gusto niyang magpasalamat sa lahat ng mga pumunta rito upang dumalo sa gaganaping kasal ng kanilang sect master, gayunpaman pakiusap ang mga ito raw ay magtiyagang maghintay, habang isinasaayos nila ang paglipad ng mga ito, at idinagdag na tumungo banda rito yung mga mayroong invitation letters. So saad ni Ranran, so ganito raw pala kalaki ang 9 great immortal sects. Umano'y ang mga immortal dynasties at ang 7 great sects ay baliwala kung ikukumpara rito, at yet dagdag ni Yanzo, yet nagawa ng immortal monarch na maging one of the best dito. Idinagdag na ang makatanggap sila rito ng invitation isang bagay lang ang masasabi niya, ang immortal monarch ay talagang napaka-amazing. Idinagdag ni Ranran na iniisip niya pangaraw na ito ay magiging sect master ng True Martial Immortal Sect. At gaya ng ginawa nitong pagpapahandle sa kanila sa Great Jin Immortal Dynasty, sila rin ang ipapahandle nito sa isang Great Immortal Sect. Oo, tugon ni Miss Yanzo, tapos ito ay bigla na lang mawawala sa loob ng ilang daang taon. Hahaha, tugon ni Ranran, talagang ganoon ang style ng taong iyon. Gayunpaman, dagdag ni Yanzo, gayunpaman siya raw ay mayroong masamang pakiramdam na ang kasal na ito ay mapanganib para sa kanila. Oo, tugon ni Ranran, umano'y narinig niyang mayroong nangyayaring labanan ngayon sa pagitan ng mga immortal sects. Maaaring ang pagiging servant nila ni Chen Baekhyun ay makapagbibigay sa kanila ng proteksyon, ngunit ito rin ay maaaring magbigay ng marka sa kanilang ulo, at maaaring sila ay gamitin ng iba upang mahuli lang ang immortal monarch. Sumagot si Yanzo na iyon ang dahilan kung bakit hindi niya pinasama yung iba. Kung kaunti lang silang pupunta, iyon ay nangangahulugan lang ding kaunti lang ang maibibigay na damage sa Baekhyun kung sakali. Naghawak kamay ang dalawa. Idinagdag ni Yanzo na sa ngayon ang tanging hinihiling niya lang, ay ang mamit nila si Chen Baekhyun nang walang incident na mangyari. Mula doon ay lumipat ang eksena sa teritoryo ng True Martial Immortal Sect. Sa loob ng isang silid ay makikitang ginabayan ng senior brother ang dalawa. Mga bisita ni Elder Chen, saad niya ito raw ay ang kanilang magiging silid. Umano'y narinig nilang maliwanag na nasisilayan sa silid na ito ang Mount Shuli. Ang tanawin ay halos katulad lang sa hometown ni Elder Chen, kaya sila raw ay umaasang ang mga ito ay magiging comfortable sa silid na ito. Nagpasalamat si Yanzo sa pagiging considerate nito. Idinagdag ng senior brother na bilang isang taong natulungan na noon ni Elder Chen, gusto niya rong makipag-usap pa sa kanilang dalawa. Iyon daw ba ay maaari? Of course, tugon ni Yanzo. Thus sinabi ng senior brother na although ang mga ito ay maaaring manatili rito sa Immortal Mountains na malapit lang sa kinatatayuan ng kanilang sekta dahil kay Elder Chen, ngunit ang mga ito raw ay higit na napakahina kumpara sa ibang narito, kaya ipinapayo niyang magkaroon ng ibayong pag-iingat ang mga ito kung sila ay maglalakad-lakad. Kung sakaling ang mga ito ay masangkot sa gulo, kahit na ang mga ito pa ay nasa ilalim ng kanilang proteksyon, maaaring sila ay hindi makarating sa wastong oras. So tugon ni Ranran, so sinasabi raw ba nitong maaaring sila ay mamatay bago pa man dumating ang mga ito upang protektahan sila, ganoon daw ba? Salamat, dagdag ni Yanzo, salamat daw sa pag-remind nito sa kanila. Well, ito rin daw ay mag-ingat. Also dagdag ng senior brother, pakiusap kunin daw nila ang bagay na ito, maaari nila itong basagin sa critical na sandali, at ang explosive power na mayroon ito ay makakatulong para sa kanilang proteksyon.
Once na umalis siya rito maaari rin dong i-activate ng mga ito ang mga barrier na naka-install sa mansyon na ito. Though ito ay isa lamang normal na barrier, ito ay mayroong kakayahang i-hold ang attack ng isang void returning cultivator sa loob ng ilang sandali. Pag-alis ng senior brother ay sinabi ni Ranran na ang mansyon na ito ay maituturing na one of the best sa Middle-earth Star Realm. Yet para sa mga narito ito raw ay isang hamak lang na guest room, ganito kalaki ang agwat sa pagitan nila at ng mga immortal sect. Idinagdag ni Yanzo na natitiyak niya rong ang mga disciples dito ay mayroong maraming magagandang mga resources, iyon daw ay nakaka-intrigue. Well, bulong ni Ranran, maaari raw silang, hasambit ni Yanzo, ito raw ay napaka-shameless. Mula doon ay lumipat ang eksena sa loob ng isang silid kung saan naruroon ang senior brother nang biglang dumating ang dalawa. Hay, sambit ng second senior brother, siya raw ay pagod na pagod, habang humingi naman ng tulong ang junior sister. Agad na humiga sa lap ng senior brother ang second senior brother, nagsabing siya raw ay napagod ng gusto sa pagpapabalik-balik sa mga malalapit na Star Realms para sa mga guest. Kumandang rin ang junior sister sa kabila, kailangan niya rong mag-take ng medical leave, umano'y halos maubos na ang kanyang spiritual energy. Iminulat ng senior brother ang kanyang mga mata sabay tulak sa dalawa, nagsabing ang mga ito ay uminom ng spirit tea at magpahinga. Hindi nila maaaring luwagan ang kanilang guard hanggat hindi pa natatapos ang buong seremonya ng kasal. Hay, sambit ng second senior brother, sa tingin niya raw gusto na ng mga gods na siya ay mamatay, habang sinabi naman ng junior sister na sana lang ang mga ito pa rin ang kanyang magiging senior brother sa kanyang next life. Oo, tama, dagdag niya, hindi raw ba't winilcome nito ang mga guest ni Elder Chen sa araw na ito. Idinagdag ng isa na narinig niya rong ang dalawang iyon ay mukhang mga normal lang na mga female cultivators na mayroong normal na talent, kaya bakit daw kaya kinaibigan ni Elder Chen ang mga iyon. Hey, sabat ng junior sister, nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin, ano raw ba ang problema sa pagkakaroon ng normal looks at talents, ano sinasabi raw ba nitong ang mga babae ay hindi fit sa cultivation. Syempre hindi tugon ng second senior brother. Umano'y ang ibig niya lang sabihin sa taglay na ability ni Elder Chen iyon daw ay makakakuha ng mga babaeng higit pa sa mga iyon. Sumabat ang senior brother na although ang looks at talent ay parehong mahalaga, ang mga experience na inyong pinagsaluhan ay higit na mas mahalaga, at sa paglipas ng panahon, iyon ay magiging isang treasure na magpapalakas sa inyong mga kaluluwa. Oo, tama, tugon ng junior sister, tama raw ang senior brother, gaya na lamang ng ginawa niyang pagtanggap sa isang senior brother na mayroong napakabahong bunganga. Oo, tugon ng second senior brother, siya rin naman ay mayroong isang reklamador na junior sister na hindi mawala-wala sa buhay niya kahit na gustuhin niya pa. Sinabi ng senior brother na basta't pakatandaan lang ng mga ito, huwag magsalita ng patalikod ang mga ito sa lahat ng mga guest, panatilihin lang nilang nakabukas ang kanilang mga mata at tenga. Well, sambit ng second senior brother, since ang dalawang babaeng cultivators daw na iyon ay hindi ganoon kalakas, pupunta raw ba siya doon upang protektahan ang mga iyon? Sabat ng junior sister, hindi raw ba't kakasabi lang nitong ang mga babaeng iyon ay mayroon lang normal looks, ano ang dahilan at bigla na lang nagbago ang isip nito? Isa pa, nagmi-make sense daw ba na ang isang lalaking tulad nito ang pumunta doon, kung kinakailangan siya na lang daw ang pupunta. Hindi saad ng senior brother, umano'y siya ay nakagawa na ng arrangements, kaya kung magdadagdag pa sila ng mga disciples doon upang protektahan ang mga iyon, makaka-attract lang sila ng dagdag na atensyon. Nagtanong ang second senior brother kung saan nagstay ang mga iyon, kailangan daw nilang pagtuunan ng pansin ang mga iyon kahit na hindi na sila pumunta pa doon ng personal. Dagdag ng senior brother, bakit daw ba bigla na lang itong naging interested sa mga iyon? Well, tugon ng second senior brother, gusto niya lang dong gawa ng pabor si Elder Chen upang makuha ang good side nito. Tugon ng junior sister, kung ganun naman pala tumulong na lang ito sa bagong sect master at kay senior sister Shi. Ngunit sambit ng second senior brother, ngunit marami na rong mga taong nandoon. Sabat ng senior brother, mukhang ito raw ay naging restless lately at naapektuhan na ang isip nito. Shit, sambit ni Elder Zin sa kabilang dako, mukhang ang kanyang excessive action daw ay medyo humiwalay mula sa personality ng taong ito, hindi na maaaring mag-take pa siya ng risk. Makalipas ang ilang sandali ay lumipat ang eksena sa isang partikular na lugar kung saan naruroon si Miss Chi. Napasabi sa kanyang isip na ayon sa ibinigay na clue ni Elder Zin,
ang dalawang babaeng cultivators na iyon na related kay Chen Baixuan ay nag-e-stay malapit sa bundok na ito. Nasaan raw ba kaya ang mga iyon? Well, since ang mga iyon daw ay mahihina at mayroong barrier na pumuprotekte sa kanila, ni hindi niya man lang masense ang mga iyon gamit ang kanyang divine consciousness nang biglang may nagtanong sa kanya kung siya ba ay naliligaw, mapag-aalamang ito ay si Long Shuzo. Nagsabing siya ay naglakad-lakad out of curiosity at hindi niya na mahanap ang kanyang daan pabalik. Nahihiya rin naman siyang humingi ng tulong sa True Martial Immortal Sect, ganoon din daw ang nangyari rito, hindi raw ba? Mula doon ay magkasama nang lumipad ang dalawa. Sinabi ni Long Shuzo na ang akala niya siya lang ang bukod tanging naligaw, mabuti at mayroon na raw siyang kasama ngayon. Sinabi ni Miss Chi na ang mga tao rito ay napakaseryoso kaya kapag nalaman daw ng mga iyon na siya ay naligaw tiyak na pagsisisigawan siya ng mga iyon, mas maiging sila na lang daw ang maghanap sa sarili nilang daan pabalik. By the way, dagdag niya, nagtanong kung ano ang pangalan nito. Ito rin daw ba ay tumungo rito kasama ang kanyang mga elders. Nagpakilala si Long Shuzo at nagsabing siya ay winalis ng kanyang master papunta rito gamit ang isang brush. Si Long Shuzo ay hindi nagsisinungaling sa sinabi niyang ito. O ganoon ba, patanong na tugon ni Miss Chi, idinagdag sa kanyang isip na mukhang ang master nito ay mas strikto pa kaysa sa kanyang ama. Bumaba sila sa isang lokasyon kung saan mayroong mga guest house. Sinabi ni Miss Chi na ito raw ay kamukhang kamukha ng mga guest house kung saan nag-e-stay ang kanyang clan. Tumangala, idinagdag sa kanyang isip na mas maiging maghanap na muna siya ng mga clue rito kaysa sa lumipad-lipad ng walang aim. Ayon sa ibinigay na clue ni Elder Zin, maaaring yung mga kaibigan ni Chen Baixuan ay nag-e-stay malapit sa mga puno at halaman. Sambit ni Long Shuzo sabay turo sa isang guest house. Bakit hindi raw sila magtanong sa mga nandun? Kumatok sila sa pinto ng isang guest house at dito ay pinagbuksan sila ni Ranran. Bungad ni Long Shuzo, tinawag na ma'am si Ranran, humingi ng tawad, ngunit sila raw ay naliligaw at nagtataka sila kung alam ba nito ang daan pabalik. Makikita ang reaksyon ni Ranran sa pagtawag sa kanyang ma'am ni Long Shuzo, sumagot na hindi niya alam at agad na isinarado ang pinto. Sa loob ay nagtanong si Yanzo kung ano ang problema, mayroon daw bang naliligaw. Sumagot si Ranran na mayroong ilang mga half-immortals na bigla na lang siyang tinawag na ma'am. Ni hindi niya raw alam kung matutuwa ba siya dahil siya ay mayroong mas mataas na status kumpara doon, o magagalit dahil sa pagiging bulag ng mga iyon. Sinabi ni Yanzo na malamang ang mga iyon daw ay mga younger generations ng isang sekta at hindi alam kung papaano ito e-address, hindi naman daw siguro nagiging disrespectful ang mga iyon. Ilang sandali pa ay pinagbuksan ni Yanzo ang dalawa. Nagtanong kung naliligaw ba ang mga ito. Sambit ni Miss Chi sa kanyang isip, ito raw ay mayroong faint hint ng aura ni Chen Baixuan. Mukhang ito na raw yun, mukhang ang mga ito na raw ang hinahanap niya. Nagsabing sila ay naligaw at exhausted na maaari daw ba silang humingi ng kahit na kaunting tubig. Sabat ni Ranran, hindi raw ba't ang dapat na gawin ng mga ito ay ang i-contact ang kanilang sekta kung sila ay naliligaw. Tugon ni Miss Chi, umano'y tumakas lang daw kasi siya dahil curious siya sa lugar na ito. Kung ganun, sambit ni Yanzo, kung ganun siya raw ay humihingi ng tawad, dahil hindi niya maaaring patuloyin ang mga ito, do maaari niya silang bigyan ng tubig na maiinom. Sabay utos kay Ranran na bigyan ng tubig ang mga ito at ilang prutas. Sambit ni Miss Chi sa kanyang isip, hindi siya papapasukin ng mga ito, nahimatay kuno ang putik. May lingon ni Long Shuzo, nagtanong kung ano ang problema. Masama ito, sambit ni Yanzo. Nagtanong si Ranran kung talaga bang nahimatay ito, inimbitang pumasok ang dalawa sabay tamper sa barrier. Hey, sigaw niya kay Long Shuzo, buhatin daw nito papasok dito sa loob ang kanyang junior sister. Ano ini-expect daw ba nitong sila pa ang magbubuhat? Tugon ni Long Shuzo, idinagdag sa kanyang isip na ngunit ni hindi niya raw ito junior sister. Mula doon ay lumipat ang eksena sa loob ng isang kwarto, mapapansing mayroong dalang tubig at ilang prutas si Ranran. Inilapag sa mesa at sinabihan si Long Shuzo na bilasan na nito, contact na nito ang kanilang sekta nang masundo sila rito. Agad na bumaling at lumabas sa kwarto. Sambit ni Long Shuzo sa kanyang isip, ngunit mag-isa raw siyang pumunta rito. Well, whatever, aalis na lang daw siya at hihingi ng tulong sa ilang mga members ng True Martial Immortal Sect. Ito raw ay nakakahiya ngunit wala na siyang iba pang choice. Nagising kuno si Miss Chi, kailangan ko ng tubig, pautal na sambit niya. Sambit ni Long Shuzo, ito raw ba ay nagising na teka lang saglit, hinila palapit ang tubig na nasa mesa.
Ininom ito ni Miss Chi. Nagtanong si Long Shuzo kung maayos na ba ang pakiramdam nito ngayon. Oo, salamat, tugon ni Miss Chi. Well, walang anuman, tugon ni Long Shuzo. Kung ganun mauuna na raw siyang umalis. Teka lang, sambit ni Miss Chi sabay hawak sa kanyang damit. Sinabi ni Miss Chi na kapag ka nalaman ng mga ito na sila ay hindi nanggaling sa parehong sekta, tiyak na magdududa ang mga iyon. Sila raw ay mahihirapan na ipaliwanag ang sitwasyon at baka mauwi ba ito sa gulo. Tugon ni Long Shuzo, sigurado daw ba ito? Ang bagay na ito ay hindi naman daw mahirap na ipaliwanag. Nakiusap si Miss Chi na kung maaari maghintay muna ito saglit, sabay na lang daw silang umalis dito pakiusap. Sambit ni Long Shuzo sa kanyang isip, ganito raw ba ang pakiramdam na magkaroon ng junior sister? Ito raw ay medyo troublesome ngunit hindi na rin masama. Prutas, sambit ni Miss Chi nang makita ang nasa mesa, siya raw ay gutom na, kumain na lang daw muna sila na agad namang sinang-ayunan ni Long Shuzo. Pagpapak ay napasabi si Miss Chi sa kanyang isip na buti na lang daw at ang isang ito ay napaka-pure at stupid, ito raw ay magliligtas sa kanya mula sa maraming trouble. Idinagdag na kailangan niyang makahanap ng tsansang tanungin yung dalawang babae kung sino ba talaga sila at ang mas mainam, malagyan niya ng karayom ang ulo ng mga iyon.